Sod na Batangas, ako po yung lingkod, Vanessa April Villena. Good morning, Van. Good At morning syempre po, magandang umaga po sa ating panauhin ngayong umaga. Wala pong iba kundi po ang mula po sa Office of the City Market Administrator. Wala pong iba kundi po si Ma'am Chantel Antinor. Good morning po, Ma'am Chantel. Good morning po. Good morning kasamang Alvin and good morning Van. Good morning po sa ating mga taga-panood at lahat ng sumusubaybay po dito sa... Ayan. So dahil nga po tayo i-live, take two po tayo, pasensya na po kayo, pero para po mapatunayan na tayo po i-live ngayong umaga. Ayan. So kumusta naman po kayo, Ma'am Chantel, ngayong umagang ito? Alam po natin ngayon po ay araw ng market, Webes, yes, palengke day. Ayan. So Yes. kumusta naman po ang tanggapan ng Office of the City Market Administrator? Okay naman po sa ngayon. Tayo po ay patuloy pa rin na nagsasagawa ng mga services natin. Yun pong ating mga pagpapaganda, pagpapalinis po ng ating pamilihan. Yun po ay tuloy-tuloy at yun pong mga maintenance works po ay talagang ating ipinagpapatuloy po. Araw-araw po iyon. Ayun. Mhm. So, Ma'am Chantel, basically po, bukod po sa pagiging pamilihan po nitong ating bago at unang pamilihan, ano pa ba ang function ng ating Office of the City Market Administrator? Well, ang isa pa po sa ating ginagampanan ay yun pong pangangasiwa rin po ng ating Batangas City Slaughterhouse. Mm. So, isa po yan sa pinangangasiwaan natin sa pakikipagtulungan din po natin sa Office of the City Veterinarian. Opo. At isa pa rin po sa ating pinapangasiwaan ay ang mga talipapa pala. Yon. So, sa ganang talipapa, meron po tayong mga 5 talipapa po dito sa Batangas City. Mhm. At yun po ay ang Sorosoro, Balagtas, Sampaga, Libho, at saka po Ambulong. Mhm. So, ilan din po yan sa ating pinangangasiwaan. Okay. Ma'am Chantel, tayo pa yung madaming talipapa dito sa lungsod ng Batangas. Yung pagtatayo po ba ng talipapa, ay ito po ay ini-apply? Or pwede po silang basta na lang magtayo ng talipapa sa kanilang mga barangay? Yan po mga pagtatayo ng talipapa, unang-una po ay ini-apply po iyan Mhm. ng franchise. So, Mhm. kinakailangan po sila po ay magsasabi sa ating buting mayor Mhm. at ito po ay dadaan din sa sangguniang panlungsod para po doon sa prangkisa para Mm. makapagtayo ng Opo. talipapa. So, ibig sabihin po, may prangkisa po ang bawat talipapa sa lungsod. Yes po naman Mhm. kasamang Alvin. Opo. Mhm. Pero yung po bang operating hours po ng mga talipapa ay katulad din po ng sa ating mga market? Hindi po, kasi depende po iyon sa kanilang serbisyo. Ano po, kasi Yes po. ang mga bawat barangay, actually sa totoo lang kasamang Alvin, ang mga talipapa po, Opo. kung tutuusin ay nung una po, parang iniisip po ng ating mga magtitinda sa ating pamilihan ay maaring ika ngay maka-apekto po. Maka-apekto Yes po. sa mga Mm. mamimili po Opo. sa kanila Opo. sa mismong palengke po sa atin. Apo. Subalit ang bilang pagbibigay din po ng ika nga ay oportunidad Yes. na makapaghanap buhay, Tama. sila po ay nag-grant ng franchise na mag-operate Mhm. po sa mga barangay provided lamang po na mayroon po silang i-comply na mga requirements. Yes. At yun po ay tinatadhana po iyon sa atin pong ordinansa tungkol sa talipapa. So, Mhm. yung distansya, kino-consider po yan. Mhm. Opo. At yung kung yun po bagay masyadong malayo sa pamilihan, wala Yes po po. silang Opo, access. yes. So, yun po ang nagiging mga dahilan. Mhm. So, usually po sabi nyo nga po, isa sa talipapa, isa Balagtas, Opo. na medyo malayo nga Yes. po sa Kabayanan. Isa pa po ay sa Libho. Sa Libho, Sa may Libho, talipapa. Ano pa po yung iba? Meron din po tayo sa Sorosoro. Sorosoro. Ayun. Meron- Malayo talaga. Opo, Tabangaw ang Bulong, Ah. saka po Libho. Ayun. Mhm. So far po sa Libho pong ito, meron pa po bang nag-a-apply na karagdagan para po dito? Mayroon po kaming natanggap noon na parang liham na sila Mhm. po ay may nag-a-apply po dito po sa barangay San Jose Sico. Pero hindi po natin na mabibigyan kayo ng tamang information kasi hindi po natin alam kung anong status po sa ngayon. Okay po. Parang Asigo po malapit sa dagatan na. Na Malapit nga po sa meron dagatan. pong pamilihan din doon. Mhm. Ayun. Mhm. Ayun. So, ban. So, kanina po ay nabanggit po ninyo na may mga
pag-assistance po tayo dun sa mga functions po ninyo bilang administrator po ng ating una at bagong pamilihan. Mhm. So ngayon naman po para po malaman po ng ating po mga viewers, yung po mga assistance at tulong or any functions pa po ng ating pong tanggapan sa pagtulong po sa mga vendors, ganun din po sa mga mamimili. Salamat po sa magandang tanong na yan, kasamang Van. Pagdating po sa ating assistance ay napakarami, kasamang Mhm. Van. Actually, ang atin pong mga magtitinda ay nag-e-enjoy naman po sila sa atin pong Aha. serbisyo na Opo. ipinagkakaloob kagaya po ng ating pagpapaganda at pagpapalinis po ng ating mga CRs. At ang mahalaga po doon ay inalis na po natin ang bayad. So, yun po siguro, tayo lang, hindi ko po maiwasang hindi ipagmalaki na siguro sa ibang bayan ay may bayad din po ang mga palikuran. Pero sa atin po ay talagang wala po itong Inalis bayad. na, yes. Yes, at para po accessible po sa lahat ng mga mamimili at mga magtitinda. Isa pa po ay, yun po ay ginagawan po natin ng mga, ginawan po natin actually ng CR ang LGBTQ. Mhm. So, meron din po silang kanilang CR doon. Yes. At meron pa rin po tayong mga provide po natin ng mga breastfeeding station. Ayun. May mother's room po tayo sa Marketplace. Opo, okay na siyang, po. Van. opo, maganda po yun. Opo. So, isa pa rin po na ating assistance sa atin pong mga magtitinda at mga mamimili na rin. Tayo po ay nagpapalakad po ng ating, yung tinatawag po nating megaphone para sa pag-iingat Ayun. na siyempre, hindi naman po natin na hawak ang bawat stallholder, hindi po natin matututukan ng ating mga gwardya ang bawat isa. So, ang pinakamaganda na lang po natin gawin ay sa defense tayo. Yes po. Apo. So, pinag-iingat po natin ang ating mga magtitinda. Talaga pong naka-megaphone po yan. Ang monitoring team, iniikot po yan. Lalo na po ngayong araw ng Huwebes. Makailang ikot po natin Siksikan ng mga tao. pag-iingatin ang mga Okay. tao dahil hindi po namamalayan, nakabukas na palang kanilang mga bags. Isa pa po nating pinaiikot dyan ang fake money detector. Yan. Yun. So, ang mga magtitinda po natin ay natutulungan natin na ma-check kung ito bagang kanilang tinanggap na pera ay kaduda-duda na baka po fake. At isa pa rin ay tayo po ay mayroong Consumer Welfare Desk. Yan naman pong Consumer Welfare Desk, natural po tayo ay may pagtulong sa mga mamimili po natin. Nandiyan na po yung mga timbang na kino-contest po nating mga mamimili. Baka po sala yung timbang ng kanilang mga nabibiling isda o karne. So, meron po tayong timbangan ng bayan. Saan po located, Nandun po. ma'am, ang timbangan ng bayan? Sa ating pong bawat pamilihan, meron po tayong timbangan ng bayan. Opo. Sa Lumang Palengke po, nandoon po yun sa may gitna bago po pumunta ng ulaman at isdaan. Dito, Yung kantin po? opo, malapit po Opo. doon. Sa pagitan po ng karinderya at Oo. saka ng isdaan at ulaman. At dito naman po sa Bagong Palengke, nandoon din po yun sa gitna, doon po sa Consumer Welfare Desk po mismo. So, kahit sino po, pwede pong pumunta doon at i-check kung tama po ang timbang ng kanilang nabiling Opo. at ulam o isda, ganyan po. Ma'am, if ever po na mali, kulang yung timbang, saan po Opo. sila pwedeng reklamo? Actually, pagka nakita po na doon sa Consumer Welfare Desk pa lang ay kulang na ang timbang, pupuntahan po kaagad ito ng ating duty doon sa welfare Yung stall desk, po. yung stall, at yun po ay mag-uusap po sila. Tayo naman po hindi karakarakay, ano yan. Kumbaga, titimbangin din natin ang mga Ulitin opo, ang ang proseso. data. Tapos kung napatunayan po natin na may daya nga po yan, unang-una po ay pagbabayarin po natin sila, ibabalik po yung paninda or pagbabayarin po at mayroon pong violation. May notice of violation po ang ating magtitinda na matatanggap at yan po ay may tara sa kanila pong profile sa ating pong pamilihan. Pero meron po ba tayong kaso na ganito na may nagdadayos timbang? Mayroon pong ilan May na ilan pa rin. na-encounter kami, Oo. pero hindi na po ganong kadami. Ika nga po ay, siguro po ay sila naman ay desidido na rin sila talaga na makiisa sa atin na para po tayo ay pasukin ng maraming mamimili, kinakailangang lumagay ang loob ng ating mga mamimili na walang daya sa ating mga timbangan. Ayun. Isa pa rin pong mabanggit ko rin po kasamang Apo. Alvin, ano po,
Yun po kasing ating consumer welfare desk ay hindi lamang naman magtitinda at ika nga po ay hindi lang mga mamimili. Yun po mga dumadaan na hinihimatay, nahihilo. Opo. Yun po ay kaagad na ina-actionan dahil sa ating pong consumer welfare desk, meron po tayong first aider. Yun, opo. Yan. Pagka po ang ating kaso ay medyo malala at kailangan po ng intervention ng mga talagang marurunong, ay kaagad pong itinatawag natin yan sa CDRRMO Opo. or sa City Health Office. Opo. Kaya sila naman po, ang bilis po ng ating mga ambulansya na dumarating. Nagpapasalamat po ako sa ating mga nabanggit na mga tanggapan dahil po malaki po ang tulong ninyo sa amin. Yung suporta po nila sa inyo. Yes po. Ang Opo. Red Cross, nais din po nating banggitin. Mm-mm. So, yun po ang ilan sa ating mga assistance na ibinibigay sa ating po mga mamimili at sa Opo. mga magtitinda. Opo. Meron din po tayong Batangas City Public Market Facebook page. Ayun. Ayun. So, kung meron po silang mga nais na mga anunsyo, meron pong mga gustong liwanagin, pwede po sila mag-message po doon. Ayun. Binibigyan din po natin sila ng pagkakataon. Actually, to pong nagdaan January, Opo. ay at sa tulong po ng ating butihing mayor at ng ating congresswoman, Opo. ay tayo po ay napagbigyan na magkaroon po ng renewal ng permit doon po sa ating Doon mismo. pamilihan. Sa bagong palengke muna po tayo. Mm-mm. So, tumulong po sa atin dyan ang Office of the City Treasurer at siyempre po ang Business Permit Licensing Office. Yes. So, yun po. Sila po ay natulungan natin, yung mga magtitinda na sila po habang nagtitinda, Habang nagtitinda, pwede po doon silang na. mag-renew ng kanilang permits Yes. doon. So, yun Apo. po sana ay tutuloy-tuloy po natin. Yes. At tutuloy din naman po ang pagsuporta ng nina Mayor Marvy. At sana po ay Opo. ating maibigay pa rin yan sa ating Yes mga po. mamimili. Parang ma'am, balita ko din, may mga libreng pakape kayo doon. Yes, ma'am. Tama ka po, kasamang van. Tayo po doon sa ating permitting na yan. Opo. Nagpo-provide po tayo ng mga tinapay, kape, Yun, candy, wow. tubig. Para Mm-mm. naman no sila ay maramdaman nila ang pagtulong at pagmamahal ng Yes. ating tanggapan At at dahil- ng ating mayor. Opo. Dahil nga po sobrang init ng panahon ngayon, pag namamalingki po tayo, lalo na yung medyo tanghali na, Opo. talagang ramdam na natin ang Opo. init ng panahon. Ayan. So as I review po yung ating pong Facebook page po, Ma'am Chantel. So nakita po natin yung past activities po nyo na may partnership po tayo sa iba't ibang organization or non-government organization. Tulad po itong ating pong partnership with BFP. Kung saan nagbibigay po sila ng training seminar. Bigyan nyo po kami ng konting update tungkol po dito. Oh yeah, opo. Nagpapasalamat po kami sa Bureau of Fire Protection dahil nung pong kamakailan lamang nagkaroon po tayo ng parang fire prevention training actually. Yun Ito po ay buwan ng Marso sa Fire Prevention Month. Yes po. Ayan. Nagkaroon din po tayo ng fire drill sa Market 1 dito Ito po po. sa ating lumang palengke at sa bagong palengke. May fire drill po tayo na nilahukan po iyan ng ating mga stallholders. Yon. Nagkaroon din po ang ating fire department ng inspection ng ating pong pamilihan at meron po sila mga recommendation at yun po ay atin pong pinag-aaralan kung paano po natin mako-comply yung pong kanilang mga requirements doon. Ano po, ano pang ginagawa doon? Parang lecture? Opo, actually ang mga members po, mga empleyado po ng fire department ay nakakatuwa po sila kasi willing po sila na mag-spend ng kanilang oras para Opo. maturuan itong ating mga ating po mga stallholders at mga empleyado rin po natin kasama po iyon. At gusto ko rin pasalamatan mga kasama ko, ang ating pong Bureau of Fire ay isa rin sa tumulong para mag-supply po ng tubig. Noong unang daan November, December na yan, para po sa ating isdaan dahil medyo po nasira yung ating tangke no ng tubig. Kaya sila po ang tumutulong sa sa pagsusupply ng tubig. At meron din pong iba tayong mga nahingan ng tulong kagaya po ng Rock Gold and Prime Water. Opo, ayun. So, tangke po palang ginagamit natin sa bagong palengke? Opo, meron din po tayong tangke at the same time meron din po tayo sa Prime Water. Ayan. So, bukod po sa partnership natin with BFP, nagkaroon din po tayo ng salt testing. Salt testing So, ano naman. po itong salt testing po, madam? Actually, yung pong salt testing ay isinasagawa po yun ng ating tanggapan sa tulong po ng ating Office of the City Health Officer. Ang ating pong salt testing ay napakahalaga para po ma-determine
random po yun kasamang Alvin. Ito po yung Opo. Random testing sa mga po nagtitinda yun. po ito ng asin. Yes po. Apo. Para matiyak po natin na may iodine content po ang kanilang itinitindang okay. asin. That alam naman natin na ang iodine ay napakahalaga po para po maiwasan po ang Yes po. iodine deficiency po Apo. na So, ibig niyo Sa po bang katawan ng sabihin, isang tao. Opo. meron Yes din po. pong peking asin, kumbaga. hindi naman po peking asin na matatawag. Kumbaga, hindi po nila nilalagyan ng tamang amount ng Amount ng iodine, At yes. yun po kasi kasamang Alvin, Apo. Ma'am Van, hindi po namin kayang isagawa yun. Mm. Kasi kailangan po ay talagang isang professional Yes. na kaya pong i-determine sa pamamagitan po ng mga chemical. Opo. Na So, ito po ba under ng City Health Office? Yes Apo. po. Opo. Sila po ang nangangasiwan. Ayun. So, meron po tayong partnership with BFP. Ito pong salt testing ng CHO. Ano naman po itong automated external defibrillator? Ano po Okay. ito? Medyo high-tech. Yan po ay kami nagpapasalamat unang-una sa ating butihing mayor. Ito po ay kasi ang Mayor Marvy po ay nagpadala po ng AED na tinatawag. Yan nga Opo. po, automated external defibrillator. Medyo ito po ay pang medical professionals po Yes. ang ano nito. Pero ang alam lang po namin ay parang bilang agarang pagtugon po Yes. sa mga First emergency aid. First Sa aid pa rin po emergency. ito. Yes, lalo po Yes. ng heart attack. Yan. Yes. So, yun po ay mga pagkawala po ng malay. At maganda po Yes. dito, ma'am, sir, nagkaroon po yan ng parang konting training or demonstration para po yan ay malaman kung paano gamitin. Subalit sa ating pamilihan, kailangan din po namin ang tulong ng ating CDRRMO para Yes. nagkaroon ho ng mga ganyan. Sana naman po Opo. ay wag na mangyari yung Opo Yes. na. Kumbaga po, parang ready Opo. lang tayo. Ready lang. Huwag nang Yes. So, yun magamit. po kanina Huwag nang naka-flash po sa magamit. screen natin na sinasagawa po yung demonstration Opo. sa tulong po ng CDRRMO. So kanina Yes po nakalagay sa screen na ginagamit po yung AED. So ito pong AED ay isang medyo updated na teknolohiya sa Yes, pag-response po sa isang tao na nawalan ng malay. Ito po ay parang may tinatapal sa bandang dibdib. Meron At ako. yun po ay pang-shock po, lalo na po doon sa mga mamili na maaaring mag-pass out or Yeah. himatayin, mawalan po ng pulso sa kung sa init, heart attack, or kung ano man po ang kalagayan po ng kanyang kalusugan, yan po ang makakatulong. At isa man po yan sa tingin ko po mahalaga talaga sa loob ng Yes, palengke yes. kasi may ilan po na may edad na yun na namimili. Yes, ma'am. So, Opo. mahalaga po na may AED yan po sa Yes, ating ma'am. palengke. So, ang training po natin yung mga staff din po ng OCMA, ng Office Opo. City Market. Opo. Tinuruan po yan ng mga representatives po ng CDRMO tsaka po ng health din kasi po kailangan may marunong Yes po. talaga ang gagawa niya. Ma'am, matanong lang po natin, saan po na located or maaari po i-access yung AED if ever po na magkaroon ng emergency? Oo. Pag It's a kinailangan. nice question po. Apo. Actually, yan po ay matatagpuan sa lumang palengke. Nandun po yan sa gitna po ng ating mga magtitinda doon. Opo. At ang ating pong opisina ay number 1 po. Nandun po actually yung daan pong gitna. Apo. Nandun po yan, malapit po sa office. Na maaari talaga pong i-access ng kahit sino if Yes ever po. man po na may emergency. Katabi po yan ng ating opisina, so Apo. madali pong ma-access. Tapos sa bagong palengke naman po, nandun po yan sa ibaba ng ating opisina. Opo. So, mas maganda na rin pong ang ating Subukan opisina lang po malapit. yun pagpasok Opo. natin ng main entrance. Yes po. Naroroon na din Oo, agad. ayun. Opo. And Van? Opo, so kanina po nabanggit po ninyo yung mga coordination po sa mga interagency coordination po sa atin sa pamilya. So ngayon naman po ay ang pakikipagtuwang nyo naman po sa iba't ibang mga market groups Ayan. or iba't ibang mga organizations na Ano po bang patungkol organization meron po tayo sa market? So, okay. Gusto ko palang, meron lang po akong kodigo Oh, dito sige ng, po. ng mga pangalan po ng ating Yes, asosasyon. opo, Ano po, opo. para po makita Ma-acknowledge natin. po natin. Opo. Opo. Actually, sa atin pong Market 1, nandyan po yung tinatawag natin na Federation of Batangas City First Public Market Vendors Association. Ito po'y pinangungunahan ng Pangulong Mayet Moog. Meron din po dyan tinatawag tayo na Batangas City Old Public Market Vendors Association. Ito po'y pinamumunuan ni Mr. Boy Katipon. At gusto ko pong i-mention din po na ang atin pong lumang palengke ay mayroon din pong mga nakakatuwang. Kagaya po na ito pong Batangas Varsitarian OPM Old Public Market Chapter, yun po ay talagang tumutulong sa ating mga organisasyon po na ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat.
At dito naman po sa ating bagong palengke, sa Market 2 and 3 po, nandyan po ang Federation of Batangas City New Market Vendors Association Incorporated. Ito po pinamumunuan ni Pangulong Luz Maria de Macuja. Hindi ko na po mababanggit lahat ang Sige po. kanilang mga officers. Ano po? Baka po may makalimutan pa po Baka kayo. magtampo pa. So, yun po sila. At meron din po tayong tinatawag na overall Federation of Batangas City Vendors Association Incorporated. Ito po yung pinamumunuan ni Pangulong Rowena Macalalad. Nais ko rin pong banggitin sa inyo na kahit hindi po yung mismong grupo, mayroon din po tayong mga grupo po ng mga sections. Kasi po ang bawat sections po doon may kani-kanilang mga leaders. Kaya meron din po tayong samahan ng mga magtitindang Muslim. Meron po tayo sa Lumang Palengke. Opo. Nandyan din po ang ating samahan ng night market. At marami pa pong sections tayo sa Lumang Palengke. At dito naman po sa Webesan, meron din po silang samahan. At sa Bagsakan Annex at yung tinatawag na Bagsakan na Market 3, meron din po tayo niyan. So, yun po ang mga tumutulong po sa atin, ang mga grupo po sa palengke. So, kamusta naman po ang pakikipag-ugnayan niyo po sa kanila bilang mga representante po ng mga samahan po sa atin po Sa loob ng pamilihan. sa loob po ng pamilihan. Okay. Alam nyo, kasamang van, we really made it a point na magkakaroon po tayo ng mga pagmi-meeting ng mga yan. At sa katunayan po, ang atin pong Federation of Vendors po ng Bagong Palengke at ng Lumang Palengke ay mayroon pong buwan ng meeting kami. Sila po ay iniimbitahan natin na sa loob po ng pagpupulong ngayon, magbibigay po sila ng kanilang mga concerns na baka hindi po natin titingnan. So, yun po ay nag-uusap-usap at nakakatuwa po kasi sila po ay kung may mga concerns, ang ating pong tanggapan ay talagang mabilis pa daw po sa alas 4 ay tinutugunan agad yon. Subalit syempre po, kaya ay medyo matagal-tagal po yung isang buwan na pagpapangita po namin. Yun po ay araw-araw naman ho namin kinukumusta sa pamamagitan ng kanilang mga sections. At ito pong aming last na pakikipag-ugnayan sa Federation of Vendors, amin ho silang kinumend dahil ho sa naging participation naman po nila doon sa ating RAAM, Yes yung po. Nagdaang Regional Athletic Association Yes, Meet. opo. At sila po ay binigyan namin ng recognition. Hindi pa lang namin na ibibigay doon sa ibang yung sa iba pong grupo Organization dahil at grupo. opo, bali yung major organization lang po na 3 pong iyan Opo. ang atin pong binigyan at hindi pa lang ho namin na ibibigay. Nandun pa ho sa office yung kanilang mug and yung certificate po. Opo. At Ayun. kami ay nagpapasalamat dahil sila'y laging nandyan. Binibigyan po kami ng panahon kahit po sila'y busy sa kanilang mga pagtitinda. Alam po namin na napakahalaga sa kanila ng oras. Subalit sila po ay may panahon sa amin para kami ay magkaroon po ng ugnayan. Ayun. Ayun. So, Ma'am Chantel, paano po natin napapanatili ang palinisan po ng ating una at bagong pamilya? Ayan, maganda na naman katanungan yan, Sir Alvin at Apo. Ma'am Yes, Vanessa. Actually po, ang ating pong kalinisan sa palengke, yan po ay number 1 po nating goal. At alam naman po natin ang ating Mayor Marvy Marino at ang ang Congresswoman Beverly de Macuja, ay sila po ay pangunahin po rin nilang advocacy ay ang kalinisan. Kaya po tayo, we make it a point na 24/7 po ay may naglilinis po sa ating palengke. Okay po. May 3 po tayong shifts ng mga market sweepers. Meron po tayong garbage collectors. Opo. Meron po tayong mga segregators. Nandyan din po ang ating MRF. Yun. Na yan po ay araw-araw po kailangan baldiyuhin. Dahil hindi po pwedeng hindi natin talaga lilinisin yan Opo. para maiwasan po ang pangangamoy. Opo, Ma'am ayan. Chantel, speaking of pangangamoy, dati po yung sa likod ng bago, medyo masangsang po dati talagang amoy doon. Pero nito na pong para pong nawala na po yung mabawang amoy doon. Yes po. Oo. Gusto kong banggitin po dyan na kami po ay nakakahingi rin ng chemical sa ating pong Senro, sa City yun. Enro. Opo. At kami po ay nabibigyan ng mga organic na chemicals na Na po pwedeng panglinis. Opo, pang-alis po ng amoy. Yes po. At Opo. kami ho ay pinipilit ho namin na walang maging pula po sa palipaligid po sa palengke. Opo. Nandyan din po ang ating mga JO at mga AGP employees na sila po katulong natin sa pag-maintain ng ating CRs. Yan Oo. po ating CRs ay tinatauhan. Kung mangyari po na sasabihin po nila, bakit yung sarado?
ito po ay pag under maintenance. So, minsan po umaapaw, hindi po natin maiwasan na naapaw po sa dami ng nagamit. Normal lamang po, madaming Yes po. gumagamit. So, kailangan po Oo. nating isara. Mm-mm. Pero kung ganun man, we make sure po na marami pa rin bukas at nilalagyan po natin yan ng mga bantay. Kasi po, pag hindi natin nilagyan ng bantay, talaga pong hindi maiwasan po ang dumi po ng ating floor. Kaya kailangan pong mayroon laging nakabantay dyan. At ang ating pong mga CRs na yan ay chinecheck din po ng ating monitoring. Hindi po maaaring hindi natin i-check po yan. Yes po. Po. Tapos, may regular flushing pala po tayo ng isdaan, ma'am. Ano po ibig sabihin ng flushing? Yun pong binabaldiyo po natin ang Apo. buong isdaan. Kasi hindi Apo. maiwasan po ang amoy. Apo. Mm-mm. Ito po Yung ay, hangin. yung pong regular flashing is every day po or every morning or every tapos ng palengke day? Ginagawa pa natin every other day po yan. Kasi Oo. po, actually, tinry po namin noon na kung kaya natin ng daily, kaso ang tubig po ang medyo kailangan talaga natin ay Apo. madaming sources tayo ng water. Lalo na po ngayong summer kasi may El Nino din. Opo. Yes po. So, yun pong ating fish and meat section. Yan po ang pangunahin nating binabaldiyo at kailangan Opo. pong walang amoy. Opo. Nandyan din po ang Opo. ating regular siphoning na kailangan pong mabawasan yung ating mga, alam naman po natin ang CR. Mhm. So, kailangan pong mabawasan yan. At yun, tayo po ay nagpipintura din ng ating mga MRF para naman Mhm. hindi mo kandamusak. Opo. Yan. Tapos, yung declogging po ng ating mga canals and drainages. Mhm. Dahil Ayun. malapit na po ang tag-ulan. Oo nga Apo. po. So, kailangan pong ihanda na natin Apo. ang ating mga drainages sa Opo. palengke. Ako, kailangan Opo. po iga bago magtag-ulan, iga na ang ating mga kanal. Okay, so Opo. sa kabila po ng mga paglilinis na ginagawa po natin, meron pa po ba tayong mga pagbabagong gagawin sa ating pamilyan para mas mapanatili po kaayusan. natin ang kaayusan dito? Yes. Tungkol po sa pagbabago, actually meron na po kaming nabago sa sistema namin. Apo. Kasi alam ninyo, mga kasama, ang Apo. ating pong pamilihan ay medyo malawak, lalo na po sa Apo. bagong palengke. Oo. So, minsan po ay nakikita kahit po siguro sa social media, nung Apo. una-una, ay mayroon po mga nagpapakita ng mga kalat Opo. na ito naman po ay kung tutuusin ay hindi na po sakop ng premises ng ating pamilihan. Apo, kumbaga Opo. private area na Private po ito. area na po Opo. yun. Tama ka, ma'am. Kaso kami po ay hindi naman po kami makakatiis at yun nga po inapunan Yes. ng Mayor Marvy na sige, linisin na rin ninyo. Nalilisin na rin, kahit private din yan. Yes po, Opo. wala na po tayong Wala nang pipiliin kapag government or private. Yes nga po, ganun po ang advokasya ng ating pamilihan. Ika nga, basta yung makikita natin po na madumi po diyan, Opo. doon po sa may bahagi ng papuntang Pure Gold, doon sa Opo. may malapit sa dating PSA. Opo. Yun ay nililinis po namin. Kahit may pag meron nung nagmamayari ng bakanting lote na yon, yun, takiliran man lang, ay aming nililinis dahil hindi Opo. naman pwede kami Ang mag-trespassing. lawak Ano? naman, nang sakop pa rin po ninyo kung private area po ito. Yes po, ma'am. Mhm. Tapos ang atin po namang mga pagpipinta, tinutuloy-tuloy Opo. po natin yan. Pagpipinta, nasimulan po Mhm. natin ng mag 100 days po nun ang mayor. Mhm. So, gusto po pa rin nating tuloy-tuloy ang habang mainit, Opo. ay gawin po ang pagpipinta. Okay, speaking of 100 days po ni Mayor Talaco po, doon po tayo naglagay ng stage malapit sa may likod. Yes. Na dati po, Doon po ginanap. Sabi po niya dati daw po ay merong konting amoy doon. Pero doon natin ginawa, talagang hindi mo doon wala talagang kamoy-amoy, napakalinis ng paligid. At talagang siya'y tuwan-tuwa nung nakita niyo yun. Alam niyo kasama, Opo. yun pala po ay kaya-kaya ng Zone Rocks. Sunrock! Nag-advertise tayo. Yun po talaga. Kayang-kaya. Opo, ganun Pero pala yun po talaga po ay hindi magiging posible kung hindi po natin consistently siya ginagawa talaga, ma'am. So, Oo. Correct. salute and kudos to all the staff po ng City Market po, Salamat administrator, po, ma'am. sa pagpapanatili po. Ganon din po sa mga nagiging katuwang po ninyo sa GSD, yun pong ating mga sweepers, Yes, mga tagawalis, CDRRMO, na siya pong tumutulong din po sa inyo sa pagbibigay po ng mga assistance po sa atin pong palengke. Yes, Ayan. ma'am. May mga sorry. Sige po, sige po. Sige po. May mga innovations po kaming ginagawa Okay. Yes rin po. sa ngayon. Alam po ba ninyo? Bukod po dun sa 3 shifts po ng mga nagwawalis. Opo. Medyo ang hirap kasi kasamang Alvin kung makikita ninyo na Opo. may basura ka pang makikita na may nagtapon po ng paper cup Opo, o kaya po yung bote ng yung plastic na ng soft drinks. Nakakasakit din po sa mata. Kahit isa lang yan. Opo. Opo. So, kami po, ang monitoring team po natin ay nagmo-multitask.
sila po ay aside from roving, yan po ay namumulot. Meron po tayong mga grupo ng tagapulot, may dala-dala po silang thong. At gusto po natin na kahit anong makita natin ay pulutin at itapo na para wala hong makikitang kahit anong kalat po sa ating pamilihan. Ayan. Mhm. So mamaya po sa ating pagbabalik, kailan ba pong update sa ating pong Office of the City Market Administrator. Pero bago po tayo mag-commercial break, batiin po muna natin ang mga nanonood sa ating live. Good morning po from Edith Velasco. Good morning po Ma'am Chantel from Mean Menya Lalong Isip. Good morning po Ma'am Chantel from Evo Bryant. And good morning Ma'am Chantel, Kuya Sir Alvin, and Ate Van from Jerica P. Mendoza. Hello, Jerica. Hello. Yan, Good staff morning, natin sa Pinsan. At PPLO. yan, good morning po, Helen Aldover. Kay Ma'am Raquel G. Fortuna. Hello po, Ma'am Hello po, Chantel. Shawi. Kay Mr. Inesio Hernandez sa Color, magandang umaga po. Kay Kuya Boy Katipon, good morning po, Ma'am. Kita ko din po kanina si Sir Eric Sanoha ng Tourism Ayun. Office nanonood po sa atin. Good morning, din po kay Ma'am Elisa Luok Aguilar. Hello Mhm. po, magandang umaga. Ayan, magandang umaga po sa inyong Good lahat. morning po sa inyo. At pag nyo pong ililipat ang inyong mga Facebook pages, magbabalik po ang ating programa, Palakat Streamline, makalipas ang ilang paalala. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! Isang libo na pong nilalaglat ang anak ko! Saglit mo na. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. May pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Mataas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 ED Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang i-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy na traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Nasa po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuha, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal.
Sa pambansang libangan ng bayan, siksik ang mga larong ating nasaksihan. Game na game pa rin bawat laban. Handa na ba tayo? Balik ang puwersa. Handa na ba tayo? Umarangkada. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare, doon sa tamang tapunan! Wag! Nakamamatay! Doon lamang po tayo lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Pabili po. Magkano po itong mentos? Pabili po. Si Ate Susana ba? Kuya, kailangan talagang naka-expose yan. Hindi kasi magandang tingnan eh. Ay siya, kuya, magdamit ka na. Dahil mahigpit na pong ipinagbabawal ngayon ang mga nakahubad sa mga pampublikong lugar. Po. At yan, mga kuya, bawal na rin po mag-inuman sa mga kalye, sidewalk, at bawal na rin po tayong dumura sa mga pampublikong lugar. Hay, ito po'y labag sa ating Batangas City Anti-Social Behavior Ordinance. At hindi rin naman po maganda kung makikita tayo ng ating mga bata. Ay nako, pasensya ka na Ineng. Kahit mas maganda ka, mas kukunin ko itong foreigner dahil triple ang kukunin ko pumasay sa kanila. Aba Manong, very, very wrong. Alam mo ba Manong, na bili ni Mayor ay huwag nating sasamantalahin ang kanilang pagiging turista. Sa halip ay pakita natin ang mabuting pagtanggap sa kanila. Batanggenyo Hospitality Manong. Umayos ka Manong ha. Ate, magkano po dito? Teka, huli na sa balita ate. Bawal na po ang plastic dito. Plastic linaw, plastic labo, at yan pong sandubag dito sa Batangas City. Strict implementation po tayo ng RA 9003 at Batangas City E-Code. O ate, baka sama-sama pa ang basura mo ha. Dapat magkabukod na ang nabubulok sa di nabubulok. Ito po ay simpleng bagay na magagawa natin para sa ating kalikasan. Sa'yo yan, te. Huwag mo angkinin ang hindi sa'yo. Yung hugot! Te, lagyan na lang natin dito ha kasi madami pang gagamit. Salamat po. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Palakat, Streamline.
Palakat Streamline. At muli po, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline dito po sa Palakat FB page. Ako po yung lingkod, Alvin Remo. At muli ako po yung lingkod, Vanessa April Villena. At kasama pa rin po natin si Ma'am Chantel Antonor, ang ating pong head ng Office of the City Market Administrator. Bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang mga nakatutok sa ating programa. Binabati po natin magandang umaga si Ma'am Olive Quezon Baryon. Good morning po, Ma'am Chantel from AJ and Olive. Si Ma'am Elisa Lo Aguilar. Bakit thanks Pangulo? Thanks po Pangulo. Ang kanyang message ayun. Pa-shout out po idol from Jamal Sangila. Ayan. At maraming salamat po sa ating humigit kumulang na 60 viewers ngayong umaga. Ayan, Soban. Apo. So, kanina po, ma'am, nabanggit niyo po yung mga activities po ninyo noong buwan po ng March. Apo. So, last month lang po ito. So, alam po namin na madami po kayo nag-i-activity. So, ano po, ma'am, ang naging celebration po ninyo or mga ginawang mga gawain noon naman pong Women's Month, last month? Nung pong Women's Month ay nakiisa po ang ating tanggapan sa pag-celebrate po ng Women's Month sa pamamagitan po ng pagsusuot ng purple na kasuotan. Purple, lavender, violet. Yan, violet. At tayo po ay laging nakasuporta sa ating pamahalaan kung ano man po ang isa-celebrate. Nakikiisa po tayo sa kulay na isinusuot natin. At mabanggit ko lang po, doon po sa Women's Month, ay tayo po kasi ay mayroong mother's room sa Bagong Palengke. Yun naman po ay laging ready sa kung sino man nga ho ang magbe-breastfeed o kung sino man po ang kailangang na kababaihan. At isa rin po yun sa ating gawain sa pamilihan. Isa pa rin po dyan na hindi lang po natuloy actually kasamang Alvin, kasamang Van, yun pong sa Women's Month, yun yung next natin isasagawa. Na meron po kaming pinlano noon, hindi lang po natuloy na para pong konting haircut, massage, or spa. Doon po sa yun lang yung aming mga sponsors. Parang wellness, yes, ma'am. Parang wellness po para sa mga kababaihan. Opo, maganda po yun, ma'am. Pwede po natin planuhin next year. Yes. At para po, ito po ibibigay sa mga magtitinda po at mga naroon po sa palengke. Ayan. So, alam po natin, nag-iba po ang oras ng pamilihan sa bago sa unang pamilihan. Para po sa kalaman po ng ating mga kababayan, ano po ba ang market hours sa bagong pamilihan? Ano po ang market hours sa unang pamilihan? Itong tinatawag na, another name nga sa unang pamilihan? Yung luma. Mas kilala kasi sa lumang palengke. Ayun. Okay po. Ang lumang palengke, actually, unahin natin ng market 1 po. Ang lumang palengke po kasi ay sinasarahan din po natin yung mga gates po doon. So, ano po ay nagbubukas ng mga alas 4. Kahit alas 4 po ay naka-ready na po yung mga i-deliver po kasi ng mga karne, tinatanggap po doon. Kaya as early as 4 a.m. ay mayroon na pong bukas doon tayong stall. Ngayon po, yun po yung hanggang alas 7, minsan po alas 8 ay may mga magpuputas pa rin po doon kung mapapansin nyo sa daan. And then, may night market po tayo doon. So, pagpatak po ng mga 3 o'clock, nag-set up na po sila. At yun po ay inaabot ng hanggang mga alas 8 o 30 o alas 9 ng gabi. Okay po. Ayun po. Dito naman po sa ating bagong palengke, so, meron po tayong Julian Pastor Memorial Market. Yan po yung Market 2. Ano po? Yan po ay nagbubukas ng mga bandang alas 2. Yan, alas 2, alas 3 ng madaling araw. May nagbabagsak na po ng mga produkto. Yes po. Yan po ay yung ating building. Nagbubukas po yun ng mga 2 a.m. Doon po sa mga nagre-retail ng mga gulay-gulay, tsaka mga groceries po doon. Ngayon, ito po, pagdating ho ng mga alas 2 ng alas 12 ng tanghali o alauna, ay medyo naubos na nga po ang ating mga tao doon at sinasaraduhan na po natin ang mga gates ng 1:30. Yan. Ngayon po, sa gabi po, ayan po ay mayroon na nagpuputa po doon sa gabi para po sa tinatawag nating bagsakan. Dalawa po ang ating bagsakan doon. Yun pong nasa likodan na malapit sa Pure Gold at yun naman pong nasa likodan ng ating isdaan. So, yung pong mga bagsakan po na iyan ay malaking tulong din po kasi sila po yung mga wholesalers. Yan po ay sa gabi po ay nakaput up na sila, mga alas 6, 4:30. Meron na ho silang nakalatag po dyan. At yan po ay hanggang alas 5 ng 5:15 a.m. po actually. Ma'am, yung po bang bagsakan, kahit hindi po mga
vendors ay pwedeng mamili. Halimbawa, normal na mamamayan po na gusto pong sa bagsakan bumili, pwede po yun. Opo naman. Ang atin lamang pong panuntunan, kailangan pong wholesalers po sila. Wholesalers po dapat. Opo. Kasi po, yun pong mga wholesalers na yan ay pinaiiwasan natin na mag-retail. Sapagkat yun pong mga nasa sa loob naman natin Ang magkakaproblema. Store building. Opo. Para sila naman po ang bibilhan. Pag sila po ay sarado na ng 5:15 dahil nasa labas po yung mga bagsakan, mga wholesalers. Pagkatapos po ng 5:15, ay sarado na po sila dapat. Kasi yun po, pagkakataon naman ng mga nasa sa loob po nung Julian Pastor Memorial Market Building, na sila naman ang bilhan. Yes, opo. Tsaka maganda din po, ma'am, itong pwede pala yung sa bagsakan. Kapag yung may mga malalaking okasyon na maaari po mag-wholesale, pwede ka po yun, ma'am. Yes, Parang po. gano'n. Basta wholesale, kunyari po, bilhin. fiesta. Tapos Yes, ma'am. sa bagsakan po, Ilang maaaring kilong bumili. karne ang bibilhin. Maaari Yes, po pwede yung yun. gano'n na circumstances po. Opo. Actually po, ang sa bagsakan po, wala tayong karne. Gulay. Gulay lang yung mga ang gulay. Mga prutas. pangrekado, kumbaga, Yes mga po. pang-sali sa mga Okay. lulutuin. Yung po mga restaurants natin dito, doon po sila kumukuha. Yun, opo. Kasi mas, kumbaga, mas, kung susumahin po, yung mas makakatipid po sila. Makakatipid. Opo. Ayun. Okay. Mhm. Tapos meron din po tayong webesan, kagaya po ngayon. So yun po ay as early as mga 5 o'clock kahapon, yun ho ay nagsisimula na mag-put up ng kanilang mga tents. At yun ho ay siguro may mga alas 12, ano na rin. Opo. Ma'am, yung pong webesan dati, alam ko lahat po ng kali meron. Pero ngayon po, nakacentralize lang tayo sa pag-iitan ng Market 3 ba yun? Saka Market 2? Hindi Yung po, kalsada po? kasamang Alvin, bali halos 4 na lanes po yan. Meron po yung lanes po doon sa may papuntang Pure Gold. Opo. 2 pong lanes po actually yan. At doon po sa gitna, pag-itan po ng Julian Pastor Memorial Market. At saka po yung At bagong, yun pong bagong, tsaka yung bagong, building. Oo. Nasa gitna rin po nun. Dalawa Yun rin nga, po. dun Ano nga yun. nagwewebes. So, pag-webesan po, wala po tayong parking ngayon doon. Apo. Para po maluwag. Apo. Ayun. So, kanina po, ma'am, nabanggit na po ninyo yung mga functions po, yung mga kung saan po ang kung saan ang location ng mga pamimili sa karne man, sa isda, sa gulay, gaya po nitong nabanggit po natin kanina sa bagsakan. So, paano naman po, ma'am, natin na isasagawa ang pagmo-monitor naman po ng mga presyo doon po Yan. sa ating mga basic Oo. commodities? Okay, pag tungkol po sa mga presyo, actually meron po tayong price monitoring committee. Opo. May itinalaga po tayo ng mga members niya na araw-araw po ay tinitingnan at ikinukumpara ang presyo po ng ating mga bilihin sa Opo. bagong palengke. Yun po yung mga basic nating bilihin, mga gulay, bigas, Opo. karne, isda. Yan Opo. po ay ating minomonitor. At mayroon po tayong isang representative Opo. na siya pong nagpapasa po ng data o ng datos Opo. niyan sa ating pong City Agriculturist Office. Opo. At yan po ipinapasa rin po dun sa ating, sa Department of Agriculture po. Yes, opo. Regional, ang tawag po sa kanila ay regional, Yung bantay. bantay Opo. presyo monitoring Yes. team. Sa pangunguna po yan ni Mr. Fidel Libao. At yan Opo. po ay tinatanggap po nila yung data na nanggagaling po sa ating pamilihan. At sa bawat bayan po, pinagkukumpara po nila Yes. ang mga presyo po ng Opo. mga pangunahing bilihin. So parang kumbaga tayo po ay may monitoring po ng presyo, pero yung mga prices po ay hindi nanggagaling sa kataas-taasan. Parang, or meron po silang, kunwari po, sa halagang, sa 1 kilo ng isda na tilapia, kumbaga po kunyari, meron po silang ibibigay muna na basic na, or parang pinaka-regular price. Actually po, yun po ay pag nakuha po ang lahat ng mga presyo sa ating po pamilihan, yun po ay nagkakaroon ng parang comparative Yes, opo. yung regional bantay Yun, opo. presyo monitoring Opo, team. opo. At tinitingnan po rin nila kung nagtataas masyado, Opo. kasi kailangan may ceiling price. Opo, Now, dito yun. po naman sa atin, mamabanggit ko lang naman po, Opo. kasi dito sa atin, alam naman natin, may mga comment natin na agad pong masasabihin na mataas ang presyo ng Opo. inyong mga bilihin sa Opo. lumang palengke. Opo. Ayan. Kumpara sa ganito, opo, lagi Apo. po may Yun nga po, Opo. ma'am, sanang itatanong ko, totoo po ba na may konting pagtaas ng presyo sa lumang palengke kaysa ating bagong magpamilihan? Okay. Ito po ay real talk. Mayroon naman po talaga nagiging pagtaas. At yun naman po ay pinipilit na solusyonan ng ating tanggapan. At ng ating din po mga magtitinda mismo. Kasi nagkaroon po yan ng pagpupulong
ang ating mga magtitinda ng gulay at prutas sa Lumang Palengke. At yan po ay maidagdag ko lang po sa inyo. Opo. Ay amin po kasing pinagsabihan sila na kailangan parehas ng magiging presyo sa Bagong Palengke at sa Lumang Palengke. Yes, Ano bang ay pinagkaiba? parehas. Ay malapit lang naman. So, bilang pagkonsidera din naman po sa ating mga magtitinda, Opo. atin pong pinag-aralan at tinanong kung ano Opo. ba ang nagiging factor na nakaka-apekto. Opo, sa pagtaas po. Opo. So, parang sa nakita po namin sa aming pag-aaral ay yung pong pagkakaroon ng mga middleman o yung pong mga sila pong mga nagbabagsak, Dumadaan pa sa nagpapasa. iba. Ayun po. Hindi direct yung pagbili, kumbaga. Opo. So, yun naman po, mga kasama ay sinusolusyonan po natin. Pinipilit po natin silang mag-come up with pare-parehong presyo. At yun pong mga suppliers ay pinipilit po rin natin makikoordinate sa City Agriculturist Office para atin hong itap ang atin hong mga local producers, ang mga farmers. Yes. Meron po mga contact na farmers ang ating City Agriculturist Office. At yan po ay nagkaroon na rin ng pagpupulong para ho, nang sa gayon, mas mura ang maging pagtitinda natin ng mga gulay at prutas. Dahil, kumbaga, parang galing na po mismo dito sa atin yung po mga gulay na ibebenta. Hindi po Yes tayo po. umaangkat galing sa ibang lugar. Opo, sa alam na po natin ating mga mamimili, lagi yung natawad. Yes po. Gusto nila talaga ng murang may bilihin. mga suki pa yan. Kaya mas malaki pong factor sa kanila makabili ng murang mga produkto. Opo naman. At gusto nga po ng ating mga na magpare-pareho sila ng presyo para hindi na po yun maipula sa atin. Apo. At magiging factor din po ito, ma'am. Kunyari, ako po ay magtitinda ng gulay. Kayo po ay ganun din, Sir Alvin. Pag sa akin ay mas mura, sa akin pupunta. So, dapat po ay pare-parehas para... Maliban na lamang kung may suki. Oo, yes. Kasi ako pag namimili ako, doon muna ako napunta sa suki. Para kung pare-parehas po ang presyo, ay di doon na lamang magkakatama. Kumbaga sa barangay nyo term, kung gaano ka fresh, gaano ka ang magtitinda, gaano mo ka, kung suki nga, kagaya po ng sabi ni Sir Alvin. Kasi pag suki ka nabili, alam mong hindi ka lulukohin. Alam mong meron ka pang tawad. Meron ka pang konting dagdag. Madaming advantages pag meron ka suki. Alam ko po ninyo pala, maidagdag ko lang at ito ay ika nga real talk po tayo. Huwag po sanang iisipin ng mga the buying public na ayaw nating ibaba ang presyo. Sino po ba namang ayaw ibaba ang presyo natin? Kaya lang we have to consider also, pagka po yung ating mga magtitinda ay kinausap ninyo, sasabihin po nila ang puhunan. Siyempre, ang transportation. Ngayon pa, mamahal po ang gasolina. Tapos siyempre po yung pagpapasa-pasa. Para rin sa kaalaman ho ng lahat, ang ibang mga naghahanap buhay natin sa palengke, yan po ay nahihirapan sa pamumuhunan. Yes. So, kahit pusok dulang utangin po nila yan. Pag inutang po nila ngayon yan, doon po nagkakaroon ng mas madagdag pong gastos. Ngayon, doon po natin na-feel. Nararamdaman po natin ang ating mga magtitinda. Kasi po, kagaya po niyan, kung halimbawa gulay, kangkong, kung ito po ay, ay mamahal pa, ay tapos kukuhanin po nila yan sa Bagong Palengke or aangkatin po nila yan. Yung pagpasa po niyan, siyempre yung magpapasa, hindi naman pwedeng hindi ka kikita. Di po ba? Now, what we did, kinausap po natin yung ilan sa mga nagsusupply sa Lumang Palengke at sinabi po namin na hanggang dito lang ang kaya ninyong ipatong. Kasi pag hindi po natin na ni-regulate, ay wala po tayong, sa pataas pa po yan. Sa pataas pa. Sa pataas pa po yan. At sinabihan po natin ng ating mga magtitinda na sila naman po yung ating kinakapadin. Ayaw rin natin silang pwersahin. Pero pipilitin pa rin po natin na mailagay po yan sa tamang presyo. At ito pong ating mga local sources ay ating itatap para po sila matulungan. Yun sa mga Baguio, hindi na natin masasagot. Malayo po yun, malayo. Mga vegetables galing Baguio. Pero yun pong dito ay pinipilit na po. At yan po ay proyekto ng ating mayor na taniman ang ating pong mga bulubundukin na. Yan. At ito po may connection din po doon po sa kanyang mag-aral at mananghalian yung po mga farmers, doon na po natin kukunin ang mga sangkap, ang mga gulay sa pag-feeding po sa mga estudyante po dito sa lungsod ng Batangas. Ayan, na siyempre gusto ko pong batiin. Good morning daw po, Ma'am Chantel and Sir Alvin and Ate Van from Lovely, Cueto, Flores. At siyempre po, nanonood ng aking pinsan, Jerica P. Mendoza. At syempre po, magandang umaga po from Freya Flotado, aking friend. Hello po. Nakikita ko tuwing Ate linggo Freya. naka-duty sa bagong pamilyan.
Good morning po and good morning Ma'am Chantel from Aimee Tesorio. At good AM po uli sa inyo. More power sa Palacat Streamline. Sa inyo pong special guest from Kuya Marlon Di Makuha Melgarejo. Hello po, Kuya Marlon. Ayan, syempre po, very transparent ni Ma'am Chantel. Ang galing niyo pong mag-explain. Sabi po ni Ma'am Jerica P. Mendoza. And syempre, good morning Malinaw. po, Thank you, Jerry. Ma'am Chantel from Jeremy Reyes. Ayan po, alam po natin, bukas ay Mayo na. Yes, Syempre, huling araw na po ngayon ng Abril. Papasok na tayo sa second quarter ng ating taon. Meron po ba tayong programs or projects na isasagawa para po sa second quarter po? Okay po. Sa ngayon po ay naka-line up po natin pa rin yung mga seminars and trainings. Dahil nga po tayo nakikiisa rin sa pagtitipid, medyo gagawin na po nating online yung mga seminars. Oo. Dahil hindi na po tayo magsasagawa ng mga trainings na yung sa labas or person, yung anong tawag dito? Yun pong personal. Face-to-face. Ayan. So medyo magiging online po. Meron po tayong naka-line up na price control law orientation. So, yun po ay isasagawa po natin ngayon pong May or June. At sa after naman po niyan, meron po tayo sa July, yung atin nung nasimulan, kasamang Alvin at kasamang Van, yun pong ating sublian sa pamilihan. Ayun. At sa yun po, nung pong tayo ay mapapunta sa palengke, yun po ay talagang sinimulan natin at itutuloy-tuloy pa rin po natin yon. This time po ay ang magsasayaw po ay ang mga stallholders. Kasi noong una po na sinimulan po natin yan, ang nagsayaw po dyan yung ating mga magagaling na dancers. Talumpok. Oo. At yan po yung ating pinakiusapan na sumayaw. Ayan. Ngayon, ito po nagdaan naman na taon, nung Hulyo po, ay nagkaroon po rin ng pagsasayaw ang ating naman pong mga empleyado ng Office of the City Market Administrator. So, sublian Kaya po ito. Sila po yung nagsubli. Parang simple lang po ito before the July 23 celebration natin na mayroon pong nagsasayaw at naglulupak. Ano po yun? Apo. May konting nilupak na pinapa po tayo. Kailan po ang ating anniversary ng market po, Ma'am Chantel? Actually, ang atin pong Market 1 ay December pa po. December pa. December Apo. 19. Ngayon, ito naman pong ating bagong palengke ay sa September 17 po ito. Okay. Bare months po ang anniversary. Opo. So, tayo po ay magkakaroon ng 50th celebration next year. Opo. So, yun Wow, po ay golden! Wow. Yun po yung pinaplano na rin po. Pag-uusapan na rin po golden. natin Opo. yun. Okay So po. kayo, ma'am, nabanggit niyo po kanina na nagkakaroon po ng night market doon po sa ating sa Lumang Palengke po. So, ito pong night market dito po sa ating Plaza Mabini ay may coordination din po sa inyong opisina or ito po ay under sa ibang opisina dito po sa city government? Actually po, ayan po ay under po ng ating kay Ma'am Kim. Apo, Ano sa po? LEDI po, sa Sa local, sa local Economic Investment Office. Apo. At yun po ay kami po ay nangongolekta lamang po ng nila. Yung parang pinaka-rent for a day. Apo. Yes Ayun. po, apo. Ma'am, para pong dati meron din po kayong pasumba sa market. Yeah. Oo. Actually, meron po. Ang talaga pong nagsasagawa po niyan ay ang ating pong Federation of Vendors. Apo. Sila po. So, ina-assist yan. Tinutulungan lang po namin sila. Kanila po ding idea yung Zumbalengke. Wow, O, talagang, gusto pa rin po nila Zumbalengke. mag-zumba after magtinda. Ang lakas po ng Opo. energy. Yan po. May energy pa po sila. Gusto po nila yan. Gusto rin natin iano ang sports sa palengke. Opo. Ayun. Grabe yung energy po nila. Hindi po sila Okay. napapagod pa sa buong maghapon. At para po sa last part po ng ating Yes interview po. kay Ma'am Chantel, Opo, thank you so much po Ma'am Chantel sa napakaganda pong mga pagpapaliwanag po tungkol sa ating luma at bagong pamilihan. So, para po Thank sa you. huling bahagi po, ano pong magiging mensahe po natin sa lahat po ng ating mga tagapanood? Ayan, okay po. Unang-una po ay sa ating mga magtitinda. Ang aking panawagan po naman sa inyong lahat, mga minamahal naming magtitinda. Tayo po ay sumunod pa rin. Actually, sila na may masunurin po talaga. Apo. Kaya nga, tao lang din na minsan po ay may mga nagpapasaway. Pero sila po, naniniwala po ako na sila ay patuloy pa rin po. Kung sila po ay naniniwala sa, ay nagtitiwala sila sa ating tanggapan, Yes. ay nakikita rin po naman namin sa kanila yan. At so kami po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay patuloy na sumunod sa ating polisiya, sa mga batas, sa mga ordinansa. Dahil yun po ay kailangan po nating ipatupad at sana po ay inyo ring pamurahin ang ating mga paninda. Pilitin po nating gawing mura Opo. at nang maging kaaya-aya po tayo sa ating mga mamimili.
at siguraduhin natin walang daya. Wala pong daya nang tayo rin po ay pagtiwalaan ng ating mga mamimili. Opo. At syempre, ang kalinisan, panatilihin naman po natin ang kalinisan. Kami ho ay laging nandiyan dyan, nakaagapay po ang ating tanggapan. At tayo ipapasukin ho ng mga mamimili pag talagang malinis at magandang ating pamilihan. On our part naman po, kami po tuloy-tuloy ang kaya nga ay serbisyo at pagbibigay ho ng suporta. Ang Office of the City Market Administrator po ay siyempre katulong ang ating pong butihing Mayor Marvin Marino at ang ating Congresswoman Beverly Rose Dimacua. Siyempre po ang ating Batangas City Council. At tinatawagan ko rin po ang ating pong mga department heads na patuloy na rin sumusuporta po sa atin. Salamat po sa inyo. On our part po, pagtutulong-tulungan po namin yan na i-maintain po ang kalinisan, siyempre kapayapaan at seguridad para po tayo ay ay pasukin ng mga mamimili. At yan ang ating mga infrastructures, mga projects, programs. Makakaasa po kayo. Itutuloy po namin yan. Hindi po pwedeng hindi tayo tuloy-tuloy ang pagpapaganda, pagpapaunlad ng ating pamilihan. Ang ating po mga empleyado ay kaya nga po ay katulong natin. Kung ano man po ang marinig natin sa social media, tuloy-tuloy lang po tayo. Wala pong epekto sa atin yan dahil mayroon po tayong goal at kailangan po doon tayo mag-focus ng ating time at enerhiya. At siyempre po, hinihingi ko rin po ang inyong pakikiisa o kooperasyon. Ito po naman ay sa ating mamimili sa buying public. Kayo naman po ay suminsay dito sa ating lumang palengke at bagong palengke. Kaya nga po ay suportahan po natin ang ating mga local na produkto at mga lokal na hanap buhay at para matulungan natin ang ating mga kababayan. Kayo po ay makakaasa na sa pagtutulungan po nating lahat, kasamang Alvin at kasamang Van, ay patuloy pong uunlad ang ating mga kababayan at ang ating minamahal na lungsod ng Batangas. Ayan, and with that, maraming salamat po, Ma'am Chantel. Very well said po. Talagang ang galing mag-explain, Ma'am Chantel. Ayan. Maraming salamat po sa pagbigay linaw ng ilang mga usapin regarding po sa ating una at bagong pamilihan. Ayan. So muli po, baka po meron po kayong mga gustong batiin po nanonood sa atin. Anunsyo, mga staff nyo po, ma'am. Okay, salamat po sa panonood ninyong lahat at sa ating pong Office of the City Market Administrator employees. Keep up the good work at nasa likod ninyo ako palagi, kaming lahat. At pagtutulong-tulungan natin yan. Ayan. So mga pahabol pong mensahe, more power po sa Palakat Streamline. Ma'am Chantel Antenor, very proud. Galing pong mag-explain ni Ma'am Chantel. From Aini Tisorio. Mabuhay ang pamilihang panglungsod. Mabuhay ang lungsod ng Batangas. Maraming salamat Palakat, Batangas City, Sir Alvin Remo and Ma'am Van Palasilianas. Mula po sa aking friend, kay Ma'am Freya Flotado. Yes Ganda po, umaga. thank you po, Miss Freya. At maraming salamat po mula po kay Eileen Roduta, Pagia. Ayan. Ang mga masisipag niyo pong staff yan, si Ate Freya ang isa dyan. Ayan. Si Engineer Ronald, our kapitbahay. Ronald Marang. Ayan. Hello po sa inyo. At kay Charles Christian Moreno. Yes, kay Kuya Charles, tsaka kay Ate Charmaine. Ayun. At syempre, sa susunod na Huwebes, makakasama naman po natin mula sa Office of the City Veterinarian, si Ma'am Sheila Agtay Luwalhati, para naman po sa mga kaganapan sa ating pong Office of the City Veterinary. Ayan. Ayun. So, in connection po dun sa atin po sa OCVAS, sa ating City Veterinary at saka sa ating City Agriculture, mamaya po, alauna, magkakaroon po tayo ng second annual General Assembly meeting ng Batangas City Organic Farmers Association. So, Ma'am Chantel, ito po may connection din po dun sa ating mga napag-usapan kanina. So, lahat po ng mga interesadong organic farmers ay imbitado. Yes po. So, maaari po silang makilahok po dito sa General Assembly, Second General Assembly, upang malaman po ninyo ang programa po or ang mga kaganapan, mga events tungkol po dito sa ating Batangas City Organic Farmers Association dahil maaaring kayo po ang susi sa
sa mas mura pong mga pamimili po natin kasi sa inyo na po manggagaling ang mga itatanim po ninyo ng mga gulay o mga maaari pong kainin ng Batanggenyo po. So, Ayan. mamaya po, April 30, 1 p.m. po sa Okbas Training Center po yan gaganapin. At wala po kay Ma'am Noemi Castillo. Shout out daw po kay Ate Faye ng Office of the City Market. Hello po. Hello po, good morning Magandang po. umaga at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig mula po sa Office of the City Market Administrator. At syempre po, ugaliin pong mag-follow, mag-like at share ng ating pong FB page, ang Palakad Batangas City FB page. Ito po ang official at ang page na hindi po fake news ang nilalabas. At ito po ang kailangan nyo pong malaman po ang katotohanan, tutok lamang po kayo sa Palakad FB page. Ayan. Opo, tinihikayat po natin ang publiko na mag-fact check po tayo. Oo, so, isa correct. po ang Palakad Batangas City sa mga official Facebook page po ng City Government sa ilalim po ng pangangalaga ng Public Information Office. So, kanina po nabanggit po ni Ma'am Chantal na meron din po silang official Facebook page under the City Market Ano po ang pangalan ng page nyo, Ma'am? Batangas City Public Market po. Ayun. So, doon lamang po tayo magfa-follow, magla-like at mag-share ng mga impormasyon po hinggil po sa mga programa at mga aktibidad po ng City Government of Batangas sa mga programa po at mga opisina at mga ginagawa po nating mga events dito. Ayan, at muli po, good morning po sa aking pinsan, Jerry Cape Mendoza. Hello. At syempre po, dahil na yung katapusan ng Abril. Yes, April 30. Happy Fiesta po sa mga barangay Sampaga sa panguna po ni Pangulong Rodel Banaan. At syempre bukas po, Mayo 1, May 1. dahil walang pasok, pero fiesta po sa barangay Alangilan. Happy Fiesta naman po sa panguna ni Pangulong Marvin Cascalla. Pangulo, yes. Opo, sabay-sabay pa tayo, yes. Opo, at bukas po, May 1 Labor Day, kaarawan po ng aking butihing esposo, ang aking pangatid, si John Vincent Villena. Happy yes, birthday! Happy birthday po. Ayun. At syempre, next week po, at meron nyo po si Ma'am Sheila Agtay Luwalhati ng Office of the City Veterinary, ating pong panauhin sa susunod na Webes. Yes, Ayan. opo. So may mga babatiin pa po ba kayo? Opo, palagian po ninyong i-follow po at i-like at i-share po ang atin po mga post po sa Palakad Batangas City. So, wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga dummy accounts or mga fake po na mga page na wala pong basihan kung papaano po nila inilalathala ang kanila pong mga post. So, mangyari po lamang sa ating mga kababayan na palagi po tayong mag-fact check saan po ang sources, kung saan po nanggaling ang kanilang mga post. Sa Palakad po, dito po legit po ang mga impormasyon na amin pong ibinibigay po sa mga taong bayan dito po sa lungsod ng Batangas. Ayan, so shoutout naman daw po sa mga taga-Wawa, Batangas City, mula kay Kurt, Wency, Lalong Isip. At syempre, gusto ko pong mabatiin ng belated happy birthday si EA Lemuel Gico. Yes, happy belated birthday po, Sir Lem Gico. Happy 50th. Welcome to the group. Yan. Golden boy po ang Sir Lem. Ayan, happy birthday Kuya Lem. At syempre po, sa lahat po na nagdiriwang pa ng kanilang karawan ngayong buwan ng Abril. At syempre, maging sa darating na buwan ng Mayo, happy birthday po sa inyong lahat. Yes. Samantala, ito na naman pong edisyon ng Palakad Streamline ang inyo pong nasaksihan ngayong umagang ito. Ako po si Alvin Remo. Opo, thank you so much po, Ma'am Chantel. At ako po inyong lingkod, Vanessa April Villena. At salamat po sa ating panauhin, Ma'am Chantel. Thank you po, Ma'am. Maraming salamat po. So sabay-sabay po nating banggitin ang ating programa. At ito ang Palakad Streamline. Palakad Streamline.